Boss, ano nangyari dyan sa sa NMAX nyo? Bali, nag-park lang ako para bumili ng soft drinks. Tapos nasasampal ko ayaw ng mandar. Ay, bumili na ng soft drinks tapos ayaw ng mandar. Ah, boss. Thank you, boss. Ligtas sa 13,000. So, heto na yung motor ni boss mga katropa na galing sa San Carlos. Dinala sa atin para ipacheck kung ano ba talaga yung problema. Kung mapapansin nyo, yung kanyang motor mayroong check engine na nakalagay. So, kapag nang check engine yan, ibig sabihin meron talagang problema yung kanyang wiring or may problema yung kanyang ECU. Pero bago natin i-troubleshoot, tignan muna natin kung ano yung sistema o ano yung kondisyon ng motor ni boss. I-push button natin. Ayaw niyang umandar. Kanyang side stand. Okay, nakataas naman. Ayaw niyang umandar. Pakinggan mo ngayon relay pag pinupush button kung tumutunog yung relay niya. Dito sa side nito, dito. Andito yung relay. Dito. Push button ko ha. Pakinggan mo kung meron ha. Meron, boss. Tumutunog? Malakitik, boss. Okay, so tumutunog naman yung relay ni boss mga katropa. Yun nga lang, ayaw umandar. So kapag ganito yung problema na encounter nyo mga katropa sa inyong motor, sa inyong NMAX o sa motor ng inyong customer, at wala kayong mga ganitong klaseng tools, walang laptop or walang diagnose na ginagamit, ganito lang yung mano-mano na pag-troubleshoot para malaman natin kung ano ba talaga yung problema. Kung may problema yung wiring, may problema yung CPK sensor, o may problema yung computer box. Ganito lang yung dapat yung gawin. I-check muna natin yung possible na problema, yung mga basic lang. So aalisin natin to dahil hahanapin natin yung socket na galing ng stator. May makikita kayong socket dito. Karaniwan dyan, sunog lang yung socket. Yung tinatawag nating error 12. Kung walang sunog dito sa socket, meron pa tayong isang titignan dito na socket. Yung papunta naman dito sa computer box, minsan nasusunog din yon. So heto na mga katropa yung socket ng stator ni boss. Dito natin makikita yung socket ng ating stator. Tapos ang gagawin natin dito, pag nakita nyo yung socket ng stator, i-unplug nyo yung socket at titignan natin kung may sunog. Yan, may sunog? Wala. Yung isa. Wala. Dito tayo sa taas. Pag walang sunog to mga katropa, dito tayo sa taas lilipat. Pero kadalasan ang sunog dito sa baba. Kung sakaling mo may sunog, meron naman tayong tinatawag na error 12 prevention o yung tinatawag nating AdPro. Pwede kayong gumamit nun or pwede nyo nang i-direct. Pero para sa akin, mas okay yung direct. Walang abala. Kasi yung AdPro minsan kapag kinalawang or kapag uminit na, ginagamit natin yung motor at uminit yung dugtungan ng AdPro, nagkakaroon din ng lost connection. Nagkakaroon din ng error 12. May sunog? Malinis din. Walang sunog. Dito sa baba, wala ring sunog na nakita. Malinis. So, ang ibig sabihin yan, walang problema doon sa kanyang mga socket. Ang susunod na gagawin natin, i-test light naman natin itong tatlong wire na galing ng stator. Gamit yung test light clip natin, ilagay natin sa ground ng ating battery sa negative. Or pwede rin kayong kumuha ng negative dito sa body ground ng ating motor. Tapos i-test light natin itong positive. I-check natin kung gumagana yung ating test light. Okay. So, i-test light natin ito mga katropa. Yung tatlong wire na to, dapat kapag tinest light natin yan, hindi umilaw yung ating test light. Kapag umilaw yung ating test light, ang ibig sabihin yan, may problema na yung ating computer box. I-on natin yung knob natin, tapos naka-on yung ating dashboard. Subukan natin i-test light itong red white. Nako, umilaw. Yung gitna, yung red blue, umilaw. At yung dulo, yung red yellow, umilaw. Boss, ECU. May problema yung ECU mo. Bili ng bago, i-repair natin. Repair muna. Magkano ba yung sabi ng kasa sa inyo? 13.5 yung sabi nila. Kumpirmado, umilaw yung tatlong wire na ito. Huwag na kayong mag-abalang mag-check pa ng kahit anong wiring dahil 100% may problema yung kanyang ECU. Ngayon kung may problema yung ECU, syempre dalawa lang kalalabas sa inyan. Bibili ng bago or i-repair. Dapat marunong din kayo mag-repair nito para may option yung customer na kung sakaling walang budget, bigla ang nasira yung ganitong klaseng piyesa, at least magagawa nyo sa inyong shop. So paano ba mag-repair ng ECU? Ganito lang yung gagawin natin.